Ang Smart Araneta Coliseum na kilala rin sa bansag na Big Dome ay isa sa pinakasikat at makasaysayang indoor multi-purpose sports arena sa buong Asya. Matatagpo nito sa gitna ng Araneta City sa Cubao, Quezon City at nagsisilbing pangunahing lunduyan ng mga malalaking laban sa palakasan, mga konsyerto at iba pang pampublikong pagtitipon sa Pilipinas. Nagsimula ang kwento ng strukturang ito noong 1952 nang bilhin ng kilalang negosyante na si J. Amado Araneta ang isang 35 hektaryang lupain sa Cubao mula sa Radio Corporation of America. Ang lupang ito ay isang malawak at bakanteng dako na may mga puno at talahiban, malayo sa sentro ng komersyo ng Maynila noong panahong iyon. Maraming tao sa mundo ng negosyo ang nag-iisip noon na ang desisyong ito ay isang malaking pakikipagsapalaran dahil ang Cubao ay tinuturing na liblib na lugar. Noong 1957, formal na sinimulan ng konstruksyon ng gusali sa ilalim ng pamamahala ng kumpanyang Progress Construction Corporation Incorporated. Ang disenyo nito ay pinangunahan ng arkitekto na si Dominador Lacson Lugtu at ng inhinyero na si Leonardo Onjunco Lugtu. Ang pamilya Araneta sa pamamagitan ng Progressive Development Corporation ang nananatiling may-ari ng pasilidad mula noon hanggang ngayon, kung saan si George Araneta ang kasalukuyang namumuno sa korporasyon. Ang kabuuang gastusin sa pagtatayo ng dambuhalang Coliseum ay umabot sa 6 na milyong piso na isang napakalaking halaga noong panahong iyon. Natapos ang pagtatayo ng dambuhalang simboryo noong huling bahagi ng 1959 at formal itong binuksan sa publiko noong 16 ng Marso 1960 upang maging pinakamalaking covered dome sa buong mundo sa mga panahong iyon. Ang arkitektura ng gusali nagtatampok ng isang malaking simboryo na may diametro na 108 na metro na naging kahanga-hanga sa paningin ng mga eksperto sa sining ng pagtatayo ng gusali. Ang kabuuang lapad ng sahig nito ay nagbigay ng sapat na espasyo para sa libu-libong katao na nagnanais makasaksi ng mga pambihirang pagtatanghal sa kasaysayan ng bansa. Ang pagtatayo nito ay nagbukas na maraming oportunidad sa trabaho para sa mga lokal na manggagawa at nagpasigla sa ekonomiya ng rehiyon. Ang pagbubukas ng gusali noong 16 ng Marso 1960 ay minarkahan ng isang makasaysayang laban sa boxing na dinaluhan ng mahigit 33,000 manonood mula sa iba't ibang probinsya, kung saan pinagtanggol ni Gabriel Flash Elorde ang kanyang World Junior Lightweight crown laban sa Amerikanong boksingero na si Harold Gomes. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng matinding inspirasyon sa mga Pilipino at nagpatibay sa katayo ng Coliseum bilang opisyal na tahanan ng mga pambansang selebrasyon. Pagkatapos nito ay ginanap naman ang tanyag na Thrilla in Manila na naganap noong 1 Oktubre 1975. Ang labanang ito sa pagitan ni Muhammad Ali at Joe Frazier III para sa World Heavyweight Championship ay umakit ng pansin ng buong mundo at naglagay sa bansa sa mapa ng pandaigdigang palakasan. Isa pang mahalagang kaganapan ay ang 1978 FIBA World Championship na idinaos mula 23 ng Oktubre hanggang 14 ng Nobyembre 1978. Kung saan ang Pilipinas ang naging kauna-unahang bansa sa Asia na naging host ng prestiyosong paligsahan na ito. At ang makasaysayang sold-out na konsyerto ng mga lokal na bandang tulad ng Eraserheads noong 30 ng Agosto 2008 at 7 ng Marso 2009 na nagpatunay sa lakas ng lokal na musika sa bansa. Kasama na rin ang pagbabalik ng pandaigdigang basketball sa pag-host ng FIBA Basketball World Cup 2023 mula 25 ng Agosto hanggang 10 ng Setyembre noong 2023 na dinaluhan ng libu-libong dayuhang tagahanga at mga tanyag na manlalaro mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Ang mga kaganapang ito ay nagpatunay na ang Coliseum ay may kakayahang humawak ng mga programang may napakalaking kahalagahan sa kasaysayan ng sining at palakasan. Sa kabila ng mga natamong tagumpay at parangal na ito, ang arena hindi ligtas sa mga kontrobersya at usaping legal sa paglipas ng mahabang panahon. Isa sa mga pangunahing isyu na hinarap ng pamamahala ay ang patuloy na pagtuligsa ng mga kritiko hinggil sa kaligtasan ng struktura tuwing may nagaganap na malalakas na lindol sa Metro Manila, tulad ng malaking lindol noong 16 ng Hulyo 1990. Bagamat ipinagmamalaki ng pamamahala na walang pinsalang natamo ang gusali dahil sa tibay ng pagkakatayo nito, ang mga pag-aalinlangan ng publiko ukol sa lumang engineering framework ay patuloy na lumulutang sa mga talakayan. May mga seryosong reklamo rin mula sa mga motorista at manonood hinggil sa matinding pagsisikip ng trapiko sa paligid ng Cubao tuwing may malalaking kaganapan na nagdudulot ng perwisyo sa daloy ng transportasyon. Ang kakulangan sa sapat na parking spaces bago itinayo ang mga makabagong gusali sa paligid nito ay naging ugat din ng diskusyon sa pagitan ng pamunuan at ng pamahalang lokal ng Quezon City. Ang mga isyong ito ay nagpapakita ng pag-unlad ng infrastruktura ng lungsod ay hindi sumabay sa kapasidad ng Coliseum na tumanggap ng napakaraming tao sa isang maikling panahon. Ang mga pagtatalo ukol sa tamang pamamahala ng basura at ang epekto ng dambuhalang gusali sa kapaligiran ng Cubao ay naging bahagi rin ng mga ulat ng media sa loob ng maraming taon.
Ang lumalaking bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila ay lalo pang nagpahirap sa pag-akses sa pasilidad tuwing may mga sabay-sabay na laro ng iba't ibang universidad. Ang isa pang malaking kontrobersya na madalas pag-usapan ng mga kritiko sa industriya ng sining ay ang komersialisasyon ng pangalan ng gusali. Noong 2011, pumasok ang pamilya Araneta sa isang mahabang kasunduan sa kumpanyang Smart Communications para sa naming rights ng pasilidad na nagbago sa opisyal na tawag nito tungo sa Smart Araneta Coliseum. Ang hakbang na ito ay nagbunga ng magkahalong reaksyon mula sa mga tradisyonalista na naniniwalang nawawala ang purong kultural na pagkakakilanlan ng lugar dahil sa pagpapasok ng tatak ng isang pribadong korporasyon. Bukod dito, nagkaroon din ng mga matitinding issue ukol sa monopolya ng TicketNet na siyang opisyal na sistema ng pagbebenta ng ticket sa loob ng arena. Maraming mamimili ang nagreklamo sa mataas na service charges at sa mabagal na online platform tuwing may mga sikat na K-pop concert o malalaking laro ng Philippine Basketball Association na nagdudulot ng abala sa publiko. Ang mga kontrobersiyang ito ay lalo pang lumalim na magkaroon ng mga ulat ng ticket scalping sa labas ng mga gate ng Coliseum, kung saan ang mga ticket ay binebenta sa doble o tripling presyo ng walang pahintulot ng pamunuan. Ang usapin ng proteksyon sa mga mamimili at ang seguridad ng personal na impormasyon ng mga gumagamit ng kanilang online site ay naging paksari ng investigasyon noong mga nakaraang taon. Ang paulit-ulit na insidente ng palsipikadong ticket na nakalulusot sa mga scanner ay nagdulot ng pagkadismaya sa maraming tapat na tagahanga. Noong huling bahagi ng 2025, ang Araneta Group ay nakaranas ng isang seryosong cybersecurity breach na nakaapekto sa operasyon ng TicketNet Incorporated at nagdulot ng malaking pangamba sa publiko ukol sa seguridad ng kanilang data. Ang insidenteng ito na natuklasan noong 28 ng Nobyembre 2025 ay nag-iwan ng malaking mantsa sa reputasyon ng kumpanya dahil sa takot ng mga mamimili na baka makompromiso ang kanilang mga impormasyon sa pagbabayad. Agad na kinailangan makipagtulungan ng pamunuan sa National Privacy Commission upang masuri ang lawak ng pinsala sa kanilang sistema at upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Bukod dito, ang Coliseum ay hinarap din ng mga reklamo mula sa mga grupo ng manggagawa hinggil sa kondisyon ng paggawa at sa sahod ng mga kontraktual na empleyado na nagpapanatili ng kalinisan ng pasilidad. Ang usapin ng buwis sa libangan o amusement tax sa pagitan ng pamilya Araneta at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City naging sanhiri ng mga legal na pagtatalo sa korte na nagtagal ng ilang taon bago narating ang isang kasunduan. Ang kalagayan ng pasilidad sa kasalukuyang panahon ng 2026 ay nagpapakita ng malaking kaibahan kumpara sa rurok ng katanyagan nito noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Ang pangunahing dahilan ng pagkalaos nito ay ang pagtatayo ng mga mas bago, mas malaki at mas modernong pasilidad sa ibang progresibong bahagi ng Kalakhang, Maynila. Noong 16 ng Hunyo 2012, formal na binuksan ang Mall of Asia Arena sa Pasay City na nagtatampok ng mga mas makabagong pasilidad, mas malawak na backstage areas para sa mga dayuhang artista at mas madaling access sa mga sikat na hotel at pamilihan. Noong 21 ng Hulyo 2014, binuksan naman ang Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan na siyang itinuturing na pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na may kapasidad na hanggang 55,000 na manonood na mabilis na naging unang opsyon para sa mga dambuhalong konsyerto ng mga international na bituin. Upang matugunan ang unti-unting pagkawala ng merkado at ang pagkalaos ng pasilidad, ang pamamahala ay nagsagawa ng ilang serye ng malawakang renobasyon sa loob ng nakalipas na mga taon upang mapanatili ang operational efficiency nito. Noong 2012, sumailalim muli ang gusali sa isang malaking upgrade kung saan nadagdagan ng isang dambuhalang LED scoreboard na tinatawag na Big Cube upang mas mapaganda ang karanasan ng mga manonood sa loob ng stadium habang nanonood ng live replay. Nagtayo rin ng isang direktang tulay o walkway na nagkokonekta sa arena patungo sa Gateway Mall upang mas maging ligtas at komportable ang paglalakad ng mga tao papasok at palabas ng Coliseum. Noong taong 2023, muling nagkaroon ng pagsasayos sa mga audio system at sa mga VIP boxes upang maging kaaya-ayang pananatili ng mga dayuhang opisyal at mga mayamang patron na bumibisita sa bansa. Ang mga pagbabagong pang-ekonomiya at ang paglipat ng sentro ng komersyo patungo sa katimugang bahagi ng Metro Manila, tulad ng Bonifacio Global City at Bay City, nagpabago sa prioridad ng mga mamumuhunan at mga manonood na naghahanap ng mas modernong kapaligiran. Ang mga bagong henerasyon ng mga Pilipino ay mas naghahanap na ngayon ng mga integrated resort complexes kung saan magkakasama ang mall, casino, hotel at arena sa isang solong dako na may mataas na antas ng seguridad at kaginhawahan. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamit ang gusali para sa mga regular na palaro ng University Athletic Association of the Philippines at ng National Collegiate Athletic Association na nagbigay ng pasok ng mga kabataang tagahanga. Nagsisilbi pa rin itong tahanan para sa mga lokal na relihiyosong pagtitipon at ilang piling konsyerto na hindi naman nangangailangan ng napakalawak na espasyo ng Philippine Arena. Ang pamunuan ay patuloy na nag-aalok ng mga promosyon upang maakit ng mga lokal na kumpanya na gawin ng kanilang mga taunang pagpupulong sa loob ng makasaysayang bulwagan na ito.